Thank God it's Friday. Sabi nga natin dito sa Batang Minor TV, pag Friday, Verbum Day. Kaya Father, magandang gabi. Nakabawi ka na ba? Nakabawi na naman. Sa dami ng Slight. activity ng mahal na araw. At slight? Bakit naman slight lang? Syempre, ikaw naman, no? 4 na pong araw yon. Tapos, syempre, hindi man lahat naman talaga ng araw, hindi naman ganun karami yung ginagawa. Pero, lalo tong mga mahal na araw, sunod-sunod naman. Di ba? Oo. Syempre, medyo mahirap pong basta bawiin yon, no? Kaya, sinasabi lang na konti pa. So, Konti pa. Sige. Para konti pa, mag-rest ka muna dyan habang binabati natin Sige, yung sige. ating mga social media partners. Siyempre, makipag-sosyalan ka muna. Siyempre, nandiyan ang mga taga TV Maria na walang sawang sumusuporta. Lagi nating kasama dito sa ating misyon, sa ating ministry sa Batang Minor TV. Andyan sila Father Roy Belien. Father Roy, sana po nakapagpahinga na kayo. Si Father Joe, hindi pa, nakakabawi konti. Si Miss Sharon Isla, si Miss Kat Diaz, si Tia B, kasama ni Father Kevin Crisostomo. Hello po sa mga taga TV Maria na nanonood din sa kanilang page at sa mga Air TV channels. Yan, napapanood din po tayo doon Siyempre, nandyan din kung nandun ang taga TV Maria sa Manila at dito naman sa atin sa Bulacan ng mga taga Diocese of Malolos sa panguna ni Bishop Dennis Villarojo, ang Sandigan sa pamumuno ni Father Franz Dison. Hello po, Father Franz. Siyempre, sa mga nanonood din sa pages ng ang Sandigan. Pero siyempre, bukod sa TV Maria, sa Sandigan, nandyan din yung mga kamadrehan. Hindi natin makakalimutan yung kasama ni Father Joe sa kanyang Biblical Apostolate, no? Ang Diocesan Biblical Apostolate ng Diocese of Malolos, ang mga Religious of the Divine Word sa pangunguna ni Mother Angeline Tamaken. Yes. Paano yung kabikulan? Nabanggit mo na naman. Hindi pa, Paano Father. Oh. Hindi ko pa nababanggit yung mga taga Bicol. Kaya shout out sa RBN Plus at sa buong Region 5 na nakakapanood sa atin sa kanilang Facebook page, mga taga Bicol. Sana yung po isa pang B. Syempre. Kaya inantay ko pang invite ng mga taga Bicol. Eto, Father, yung isa pang B. Hindi po Cebu, kundi Baguio. Diyan po yung mga taga Baguio na nanonood sa atin. Summer na, the heat is on. The heat is on. Dito po sa amin sa baba, Sister Lorlin. Baka naman pwedeng dyan naman sa inyo. Sasama daw po namin yung aming housemates. Diyan kami magre-record sa inyo sa malamig, sa Baguio. Siyempre, kung andyan yung mga taga Baguio, andyan yung mga taga Bicol, batiin na rin natin, Father. Lipad tayo. Sila Sister Feli Cueto at si Kuya Joy, laging nanonood. Mainit din dun ngayon. Painit. Malamig pa. Malamig pero pa, painit. Painit. Oo, sa Italy, sa Rome. Si Sister Feli at si Kuya Joy Cueto. Siyempre, ganyan din sina Brother Roger at Sister Margie. Yes, hello po. At siyempre, nandoon din sila yung isa sa may-ari ng Pats Palabok. Baka naman, Ate Angie, padala ka ng Brother palabok. Alex, Ilan kami Angie. nyo? 1, 2, 3, 4. 8 kami dito. Pwede ng karne. Pwede na karne. Sama mo na ng crispy pata from Pats Palabok o chicken. Pwede na yan. Nandiyan din syempre yung si Sister Vanji Panganiban, yung Lola ni Kiel. Hello, shout out po sa inyo. Sa family ni Kiel na taga San Rafael, Bulacan lang. Yes, no? Siyempre, dyan din sina Sister Dolores, Sister Rosalie. Yes. Hello po sa inyo. At sa iba pa po nating mga kasama sa Como. Yan. Dahil sinoutout namin kayo, babatiin na rin namin. Sana maramdaman natin ang pag-uwi mo sa classmate namin kay Father Sunny Germas. Malapit na siyang umuwi. Sana magparamdam ka dito sa Batang Minor TV studio. Makita ka namin dito minsan. At syempre, bago ko makalimutan, meron pa tayo isang partner, Father. Yung mga nakabelong kulay blue. Mga magselo, sabi, hindi siya shout-out. Ang Religious Catechist of Mary. Yan, nakasama natin syempre dyan yung mga taga-Pasca o yung mga katekista na nag-aalaga, nagtuturo sa ating kabataan, sa mga eskwelahan, nakaagapay ng pangapari pag nagtuturo ng katekismo sa mga bata. Diba?
Shout out po kay Mother Yes. Cecil Capiral at Busy sila ngayon dahil dyan sa Simba Aralan. Simba Aralan. Malapit na yan na simulan. No? At first time pang gagawin, kaya medyo Nangangapa. Nangangapa. Tapos maraming paghahandang ginagawa, no, para maiwasan yung Yun nga, Father. magkamali. Sigurado rin ako, katulad mo, puyat din. Nung minsan, nabanggit mo rito, inabutan mo, naglalakad, gabi na. Nasa labas pa ng komento. Hindi ko nga natanong uwi pa ba yan ng Mga madre. Hindi lang basta madre, uwi pa ba yan ng Mother Superior? Mother Superior. Hello, Mother Cecil. Mother Cecil, hello po. At syempre, sa mga taga-Pandi, binabati po namin kayo ng isang magandang gabi. Sa mga taga-kaparokya ni Father. Nako, ito kasi nagpalit na ng pangalan Dati Sino? Donya Ano na ngayon? Ngayon na lang, pinalitan na niya. Opel, di magiba. Hello kay Tita Opel, magandang gabi. At sa iyong asawa, ganun din na kasama natin nanonood, magninilay sa kanilang tahanan. Siyempre yung mag-asawang sila Ate Rodora at si Kuya Alan, tatay ni Daniel. Yan. Father, baka may shoutout ka pa. Shoutout ko siyempre sa amin lang, sa aming family. Hello po sa inyo, tsaka po doon sa mga graduate sa ating seminary. Congratulations. Kasi wala tayong verbum nung nakalipas na Good Friday. Yes. Kaya sila ay graduate ng Palm Sunday. Ayan. Kaya nais kong batiin yung mga graduate sa atin sa Philosophy Department. Kasama siyempre dyan si Brother Eddie Rodriguez dito po sa Pandian. Tapos nandun din si Brother Lloyd Cuevas mula sa Propedeutic Year. At nandun din po si Brother Edward Bustamante, yung aking na-advise dun sa kanyang thesis. Hello. Congrats sa mga nakapagtapos. Father, dahil binati at sinatout mo sila, unahan na kita. Shout out kay Mayor bago natin simulan ng program. Kay Mayor, sa wife ko, kay Trisha. Okay naman, meron naman kahit na hindi ikaw mauna. Alam ko naman kung ano ginagawa mo. Alam ko na style mo. Ano bang style yun? Hindi ba sabi mo meron kang sinasabing Ano? paminto? Yes! Meron naman Kaya nga mas gusto ko ako nauna para lagi may paminto. Okay na, naunahan na kita. At yung paminto na yun, Father, yun din yung parang pag-uusapan natin ngayong gabi. Nakakabahin yun Ano yun? Paminta yun? Hindi paminto. Paminta yun, paminta. Anyway, yan yung pag-usapan natin mga ka-verbum. Kaya habang bumabati kami, sana kinukuha ninyo yung Biblia at maya-maya lang sisimulan natin. Pero bago tayo magsimula, syempre, tayo ay hihingi muna ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa binigay mong pagkakataon na muli naming masaksihan, maramdaman ang kaluwalhatian ng muling pagkabuhay ng Panginoon na aming hanggang ngayon ay aming pinagdiriwang. Ngayon po ay Easter Friday at kasama sa aming paglalakbay sa lupa ay yung paggunita sa mga mahal na araw at sa maluwalhating muling pagkabuhay ng Panginoon. Sana po makita namin ang kahalagahan nito sa araw-araw, lalo tigit sa mga ginagawa namin katulad ng mga pagdinilay na ito sa verbum. Sana marinig namin muli ang iyong tinig, ikaw ang aming makita at patuloy na susundan patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong muling nabuhay ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So kanina nabanggit mo paminto. Ano bang kanina narinig ko yung ating mga housemates. Ang sabi natin kasi yung paminto ay isang uri ng suhol. Ayaw daw nila ng suhol, Father. Oo. Gusto nila lagay. Lagay. Yan. Akala ko tagay Lagay pala yun na lagay. Kasi hindi sila mapalagay. Siyempre, meron tayong mga kasama dito sa ating studio, mga housemates na kasama natin magninilay. Pero Father, suhol, nung nakaraan, pinag-usapan natin bago mag-Holy Week, pilak. Diba? Yung pilak, yun ang kanilang
pera, sabihin natin nung araw, di ba normally suhol ginagamit pera. So, yun din ba yun, Father? May karugtong yung pilak. Oo, meron. At yung pilak pala ay nangyayari din sa Saan? nagagamit din sa Ayun, pagsuhol. Meron akong panuhol dito ngayon. Ang dami mong panuhol dyan, ha? Kaya lang, Baka naman. nakalulungkot. Oh. Wala nakapangalan sa'yo. Anyway, sige, habang Oo. tinitingnan at sinecheck ni Father yung kanyang pansuhol, Father, saan ba muna natin unang bubuklatin ang ating pangsuhol? Saan natin makikita ang unang sumuhol? Ay, ito maganda. Mm. Yung kauna-una natin makikita ay isang love story. Uy, Mm-mm. parang sa amin, may paminto din pala yan. Oo naman. Kaya lang ito tama rin. Kaya lang, ang nanuhol kasi hindi naman yung kapartner. Ay, hindi yung kapartner. Oo. Sige. Ingat-ingat ka. Bakit? Baka may ibang manuhol. Baka mamaya ang pangalan nun, Father Jojo. Sige. Tingnan natin. So, makikita natin yan, mga ka-verbum, habang... Nakalagay yun sa ikalabing, kalabing Anim. anim na kabanata. Nalipat pala yung space. Labing-anim na kabanata ng aklat ng mga hukom. Nandun yun, makikita natin yung babasahin sa ika-4 hanggang ika-5 talata. Bahay ni babasahin Babasahin ni po sa Tita atin. Cora. Pagkatapos nito, umibig naman si Samson sa isang dalagang nakatira sa dibis ng Sorek. Delilah ang pangalan niya. Nilapitan ng 5 pinuno ang Filisteo ang babaeng ito at kanilang sinabi, suyuin mo si Samson para malaman naman kung ano ang lihim ng kanyang lakas na nang mabihag namin siya. Kapag nagawa mo iyan, magbibigay ang bawat isa sa amin ng 1,100 pirasong pilak sa iyo. Yan. May Ay, pilak isipin. ulit. Pilak Doon, ulit. isipin nyo, malaki yun. Oh, malaki. Pilak yung pinag-usapan natin dati. Yes, Tapos yes. ngayon, pilak uli ito. Ito Yes. pinanunuhol. Sabi mo nga, dahil yan isang uri ng salapi. At binabanggit sa atin kung anong klase yung pilak na pinag-uusapan natin. Sabi, hindi lang isa, Hindi lang dalawa. Yung huli natin, 20-30 piraso. Oh. Ito, 1,100. Bawat isa sa kanila. 5 sila. Oo. So, Magkukwenta 5,000. ka. 5,500. 5,500. Isipin mo naman, buhay doon niya na noon si Delilah. Ay, oo naman. Sino ba naman ang aayaw doon? Kaya nga pinakasalan ni John si Marcia. Dahil Anak ni Doña Delilah. Deli atay-ataya. Si Delilah. Di ba? Hindi, habang nag si Father. Ito ang maganda. Sabi nga ni Father dati, ang buhay ng nakita natin na ang Panginoon ay tinumbasan lamang ng 30 pirasong pilak. Kasi yun daw yung pinakamataas na bayad para sa isang alipin. No? Yun yung halaga ng isang alipin. Etong si Samson, mga ka-verbum, ay more than isang alipin. Kasi biro mo ang i-offer na suhol ay 1,100 times 5. O, diba? Limang Pilisteyong manunuhol ang lumapit kay Delilah para malaman lang nila, Father. Hindi pa malaman pa lang kung anong secret. Bakit ganun kalakas si Samson? At isipin mo na lang, ganun, noong panahon pala na yun, uso na CI. Oh. Credit. Naisip pa kung sino nililigawan ni Samson. Oh. At Father, alam nila na tawag dito, maaaring maging daan para magapi nila si Samson. Alam naman natin, mga ka-verbo mang kwento ni Samson, di ba? Siya ay malakas na lalaki
dahil siya ay pinagpala ng Panginoon, pinili ng Panginoon Mhm. para maging tagapagtanggol ng mga Israelita. Tapos sa mga Israelita, ang kalaban ay itong mga Filisteo, di ba? At yung laban nila na yon, itong mga Filisteo ay talagang Father, matinding laban. Kasi one against many, dahil pinagpala nga itong si Samson, laging talo. Ang mga Filisteo, kahit gaano sila karami, ito isa lang. Ano yung dahilan? Simple lang. Yes! Haba ng hair mo eh. Haba ng hair. Buhok lang po. Buhok lang. Binuto lang. Buhok lang. Oh, at Father, di ba, yung buhok na yan ay yun lang pala ang secret. Mm-mm. Hindi kaya nanghinayang tong mga Pilisteo na to na nung buhok lang? Sana kami papahaba na kami hair. Di ba? At yan yung kwento ni Samson Mm-mm. na nagapi siya, nahuli siya nang dahil lang doon sa kanyang nung malaman. Ibig na Oo. sinuhulan. Kaya Na mahirap, nasilaw sa pera. mahirap din na nasisilaw sa pera yung iniibig mo eh. Mm-mm. Kaya ako, masaya talaga ako. Ulitin ko Mahirap din kung kagaya na sinabi mo, inibig ka dahil sa pera. pera. Ito hindi, inibig siya, pero yung umibig sa kanya, yun yung nasilaw sa pera. Si Delilah. Mm-mm. Wala raw siyang pera, pagkakitaan na lang niya kasi mas iniibig niya pala yung pera Kesa kay doon sa kay Samson. Yun ang nakakalungkot. No? Na mas inibig ni Delilah yung pera kaysa kay Samson. Mhm. Father, sinuhulan siya ng marami. Mm-mm. Yan lang ba ang maririnig nating pagsuhol dito sa ating kwento ngayong araw na ito? Hindi, no, Meron marami pa. pa riyan, no? Pero kung yun galing sa aklat ng mga hukom, yung kwento ni Samson, Mm. ito naman susunod ay pinag-uusapan natin yung mga hukom mismo. Ang mga hukom Kadalasan mismo. daw, Okay. yung mga hukom ay nasusuhulan at may malaking pagbabawal ang Panginoon tungkol sa bagay na yan. Hindi lang pala ngayon yun nangyayari. Oo naman, no? Kinakailangan maging malinaw sa atin, hindi pa isinisilang ang ating Panginoon, no? Hindi pa siya nagkakatawang tao Mayroon ng suhulan at alam ni Lord yan. Nakakalungkot naman. Mm-mm. Nung palang araw, meron na. Bago Oo. pa sumilang ang panahon, may ganun ng Meron na. kalakaran. Kaya nga pinagbawal. Sipin mo, Ay, ikalawang aklat pa lang to ng Biblia. Pinagbabawal. Aklat ng Exodo. Oo, Binabanggit na pinagbabawal. yan sa atin. Sige nga, tingnan natin, Father. Mhm. Babasahin ni Sister Marina, Tita Marina. Ayan. Huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat binubulag ng suhol ang taong humahatol at dahil dito natatalong ipinaglalaban ng walang sala. Yun. Nakakabulag pala yung Mhm. suhol, Father. Ba't naman? Nakakalabo ng mata. Sabi mo nga kanina, akala mo paminta. Sabuyan kita paminta. Hindi ka ba mabubulag? Mhm. Hindi, paminto po yun. So, ang suhol ay Bulag. bulag. Hindi nakakapagbigay ng magandang hatol ang mga hukom. Hindi nakakapaghatol ng tama. Mhm. Kaya pala yung simbolo ng justice ay may piring yung mata Oo. para hindi mabulag. Hindi makita kung gaano karami ibibigay. Pakikiramdaman na lang yan. Di ba? May Malaki timbangan kaya. sabi. Ilagay nyo na lang dito. Ay, mas mabigat yung naglagay sa kanan. No, hindi niya nakikita yon, timbangan ng hustisya. At ang sabi sa kanila ay huwag daw tatanggap ng suhol dahil binubulag ng suhol yung taong humahatol. At dahil doon, ang mangyayari, matatalo o hindi mabibigyan ng tamang paghatol yung dapat makatanggap ng tamang paghatol. Mhm. Yun nga. Ganun din yung sinasabi sa atin doon sa ikalawa pa. At babasahin din natin Sige yun. nga. Nakalagay doon sa Deuteronomio, Uy. doon sa ika-labing-anim na kabanata, kalabing-siyam na talata. Babasahin po din sa atin, Sister Marie. Huwag ninyong pipilitin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao ni tatanggap ng suhol sapagkat mabubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid ang suhol. Isipin nyo, kahit daw matalino ka,
kahit matuwid, Mhm. pagka may suhol, sumasablay din. Di ba? Nabubulan. O yung lagay nakakasablay. Ang lagay nakakasablay. Mm-mm. Akala ko yung lagay nakakatanggal ng tamlay. Yung pala yung lagay ay nakakasablay. Oo, kasi nabubulagan ka dun sa dapat na gawin, no? Pero Father, alam mo, maganda na narinig natin at napaalala sa atin na noong palang panahon bago pa ipanganak ang ating Panginoong Hesus, meron ng ganyang kalakaran. Kaya pala tayo ngayon ay medyo nahihirapan na labanan ng ganyang kalakaran dahil naging practice na nung araw. Noong palang araw ginagawa na. Mhm. Parang naging ano na siya parang naging Ay, way of sistema life na, na, oo. sistema na. Kaya sabi nga nila ay yung ganyang klaseng kalakaran mahirap ng iwasan, mahirap ng tanggalin. Pero Father, pwedeng iwasan. Kasi yung mga nanonood sa atin na mahigit 1,000 ngayon, 1,000 hindi na lang magsusuhol. Hindi, may 1,000 nang makakatanggal ng ano. Oo, Nung isang ganung libo rin sistema. malulungkot. Wala nang matatanggap. Hindi sila Oh. Hindi, pero okay lang naman, di ba? Kasi Oo. usapan natin kung yun naman yung mas tama, di ba? At saka Father, mamaya ko na lang babanggitin. Kasi, yung palang, kasi hindi, banggitin na rin natin yan. Father, kung ang Diyos ay isang hukom din, hindi kaya natin siya masusuhulan? Kung ano? Kung ang Diyos din, di ba nagja-judge din? Mhm. Hindi ba natin masusuhulan yan? Ay, hindi. Hindi ba? Una-una ano ba pakialam niya doon sa lahat na bibigay natin sobra-sobra nga yung nasa kanya at sa kanya rin naman galing yun. Yun nga. So, hindi pala kayang suhulan si Para Lord. mo sinabi yung anak mo may ginawang masama, may ginawang palpak, tapos sinusuhulan ka, tapos sasabihin mo lang, kanino ba galing yung pinansuhol mo? Oo nga Father, may mga pagkakataon nga, sabi niya. Hindi naman, ito hindi suhol. Pero parang ganun din dahil sabi niya, Daddy, magbe-birthday yung kaibigan ko. Mhm. Sabi ko, ganun ba? Happy birthday sa kanya. Ano bang ireregalo natin? Kulang ko na lang sabi, ano ba ireregalo ko? Kasi sa akin di magagaling pambili ng regalo. Yun lang, nasingit ko lang kasi nabanggit mo Mm-mm. na ang Panginoon, ang Diyos, Ama, kung siya ay isang hukom, yung isusuhol pala natin sa kanya din galing. Kaya hindi rin magiging effective. Pero Father, bago natin ituloy, gusto ko munang batiin yung ilang pang mga nanonood sa atin, no? Andyan yung kapatid ng asawa ng pinsan ko, si Ate Glenda Bernabe, si classmate Jorge Advincula na Wow. taga-Pandi po yan, pero hindi na yata dito nakatira, si Brother Jorge. Andyan din si Kuya Chito Sawit na kasama natin din, nakakasama din natin doon sa isa nating programa. Si Sister Christy Fabro. Hello po, Sister Wow. Christy. Mhm. Yan, si Carlita Cayago, magandang gabi po. At ito, Father, nung nag-recollection ako nung nakaraan sa school, kakilala pala niya yung teacher ko na si Ma'am Ellen. Si Sister Eloisa Fajardo, na taga dito rin sa inyo. Mhm, mhm. Diba? Kasi parehong L ang simula nila. Code ka lang. Ito, Elden. Si Lolita Gregorio, magandang gabi sa iyo. At kay Divina Florendo, Carlos Estrella, at Gina Penero, magandang gabi po. Mylene Manuel, ito, binati na natin kanina. Baka sabihin niya, iba daw oras kasi sa Baguio, si Sister Lorlene. Pero Father, nagulat ako. Bakit naman? Last time, nag-message sa akin, si classmate, sabi niya, uy, palagi pala kayong nagpapalabas ni Jojo Si Edward Mendoza. Wow. Nanonood din pala siya. Minsan, Hello. team replay. Pero kaya binati ko ngayon, hindi ko pa siya nakikitang nagre-react Pero nag-team replay pala siya kay classmate Edward Mendoza. Hello, good evening sa iyo. At patuloy kang pagpalain at ang iyong paghahanap buhay. Baka gusto mo kumuha ng kotse ng Ford. Ahente yun Ahente sa Ford yun. O kaya, bigyan mo na lang kami ni Father magandang Merong mahirap kasi pag Ford. Bakit? Depende yon kung can afford. Ayun lang.
Yan ang gustong-gusto ni Shelito David yung mga patawa mong ganyan Can't afford. Malalaman natin pagdating ng tamang panahon. Ayan. So, good evening po sa inyong lahat. Sige, tutuloy na natin. Ang topic natin pinag-usapan natin dito again ay suhol, hindi yung can afford. Dahil yung mga nagsusuhol, can afford yun. Can afford yun. Kaya nga nagsusuhol kasi can afford sila. Anyway, so narinig na natin kanina, si Samson, yung girlfriend ni Samson nakaramdam ng suhol. Yung mga hukom, nakakatanggap din pala ng suhol. Meron pa nga iba, yung mga pinuno rin kasi nakakatanggap ng suhol Ay, oo. Kung hukom nakakatanggap ng suhol, sige. Yung mga pinuno, sabihin, ito naman yung mga namumuno, syempre, no? Iba kasi yung hukom, no? Kumbaga sa atin, may executive branch ng government, may judiciary. Judiciary yung mga hukom. Yung hukom. Ngayon, hindi sa executive branch tayo, no? So, dito, binabanggit sa atin, punta tayo kay Propeta Mikas. Uy, madalang nating marinig yan. Oo. Sa ikatlong kabanata po ng kaniyang aklat, meron siyang sinasabi sa atin sa 11 talata. Basahin po sa atin yan, Sister Maria. Nagpapasuhol muna ang kanyang mga pinuno bago umatol. Nagpapaupa ang mga pari para magturo. At nagbibigay ng pahayag ang mga propeta dahil sa salapi. Kayunman, umaasa sila kay Yahweh at sinasabi, nasa kalagitnaan natin si Yahweh, kaya walang kasamaang darating sa atin. Parang dito ko tutusin. Parang saliwa yung pattern. Oo nga di ba? Oo nga, di ba? Dito kung titingnan natin, yung pinuno, yun din daw yung humahatol, no? Pero kung titingnan natin, merong mas masagwa rito, di ba? Kasi ginagamit pa si Lord. No? Damay ka. Oo, isipin mo. Kakaganti rin ako. Damay ka dito Sabi, pati pare Nagpapaupa ang mga pari para magturo. Magtuturo daw. Di ba dapat? Tinuturuan ko si Mayor. Balik na naman. Nakala ko, lutsot na ako Damay siya dito Yung mga pare. Tinuturuan ko naman si Mayor. Hindi, Father, magandang reminder to. Kasi hindi lang naman ako mismo naka-experience ng ganyan na hindi lang sa leader, no? Sabi mo nga ay kailangan yung nakakalungkot man minsan parang hindi sapat yung naibibigay mo, diba? Nangailangan ka sa pari, hindi ikaw 'yon. Kasi si Father tumatanggi to minsan diba? Pagka lalo sa patay, alam ko tumatanggi ka. Pagka magbe-bless si Father ng patay, naman nagbibigay yung patay. Ha? Di ba? Na-witness ko yun Sabi ko, galing si Father naman. May nagpa-bless dyan minsan sa inyo dito sa Pandi. Galing abroad. $1 yung ibibigay. Tinanggihan ni Father. Sabi ko, sayang. Kasi napakahusay Gusto ko euro Ayun. Oo. Yun sabi, kasi nabanggit dito pati daw yung pari matanggap ng upa. Pero sige, kasi pinuno rin yung pari. Oo, pinuno ng simbahan. Pero dito ang bukod sa magandang tingnan, kahit pala nung araw pati pari nagkakaroon ng bahagi talaga yan kaya kinakailangang inaayos natin yung ating mga pagkilos kasi talagang medyo malaki nagiging sablay pagka Father, malaki ang nagiging epekto ng suhol sa buhay ng mga tao. Oo. Totoo yan, di ba? Para sabihin mo na lang, ang pinuno kasi siya yung nangunguna doon sa paglalakbay o kung saan man, di ba? Nagbibigay ng direksyon. Minsan, dito talaga dapat napunta. Dahil may suhol, dito na lang muna pupunta para may pakinabang lahat, no? Yung detour na yun, minsan ang katumbas nun kapahamakan. Hindi bali kung ang katumbas lang ma-delay. Ma-delay ng konti ang biyahe. Oo, pero minsan talagang kapahamakan Di ba? Damay lahat kasi ikaw yung pinuno, ikaw yung sinundan. Akala kasi natin, Father, yung mga ganyang pagsusuhol
Tandaan po na, ang maaaring maging pabor yan sa iilan. Mm-mm. Pero kawawa naman yung mas nakararami. Kung baga, Father, pwede mo namang makuha yung gusto mo nang hindi ka nagsusuhol. Kaya lang, para mapabilis. Di ba? Mapabilis. Gusto mo gumagamit ka ng pagsuhol. Ang hindi maganda, wala sa timing. Nadadama yung mas marami. Ikaw lang yung isang maliit na portion lang ng community o ng isang tao lang ang nakikinabang pagka nagsusuhol tayo. Yes. Mm-mm. Di ba? At ang isa pang nakakatakot doon, minsan mong, hindi lang naman suhol, Father, tulad din ng kasalanan, minsan mong magawa, ay nakalusot ako. Mhm. Minsan, pwede kong gawin ulit. Ayan na. Yes. Hanggang sa maging paulit-ulit na naging practice na ikinukwento at binibida mo pa, oy, alam mo ba, si Mayor, madali palang suhulan. Di ba? Mhm. Kaya nga lagi ko binibigyan paminto eh. Hindi ba gano'n? Ikaw nagkukwento nun eh. Father, Di ba, yung pa- Mayor? Yung paminto ko, hindi suhol yun. Ay, kanina lang pinag-usapan na yung paminto eh, suhol eh. Yung sa akin nga hindi paminto. Yun ay susi para makapasok ako ng bahay. Hindi ba gano'n din yun? Magkaiba yun. Eh, sinusuhulan mo yung may hawak na susi eh. Magkaiba nga yun. Iba yung sa akin. Iba, hindi ako nagsusuhol. Yun ay susi para mabuksan ang pinto ng bahay. Kala mo, Lalo maisahan mo ako. lalo Hindi, pag- hindi pa rin ako papayag. Lalo pag ginagabi, katulad ngayon, gabi na. Oh, hindi mamaya, gabi na naman ako makakauwi. Mhm. Kailangan may paminto. Diba? At minsan, yung paminto, hindi na isang bagay. Ginagamit ko na, tao na pinagagamit ko paminto. Si Father Jojo, minsan si Tita Remy. Shout out kay Tita Remy na absent today. Busy si Tita Busy. Remy. Mm-mm. Yan, marami tayong nami-miss dito sa Verbum. Anyway, so Father, sabi ko nga, baka mapagsaraduhan na naman ako ng pinto ngayong gabi. Ituloy na natin. Hindi nga. Ano pa bang suhol? Meron pa iba sinusuhulan. Yun naman mga kawal, mga sundalo. Oy, oo. Eh, di ba ngayon minsan, di ba, pag hindi mo po sinasabing lahat kailan, minsan, di ba, nagiging bahagi yun ng mga naging kasiraan ng marami. Yung mga pinag-usapan natin yung mga sandatahang lakas, di ba? Yeah. Simula sa kapulisan, di ba? Yes. Mga militar, no, minsan nadadaan sa suhol. Uy, Father, Sabi na, recently naging balita na yung ating sandatang lakas ng sa karagatan, yung mga Navy, may mga nahuli na nagtatrabaho mismo sa Navy na nagiging espiya. Yung mga espiya ng kalaban, nagtatrabaho sa Navy, ay sinusuhulan yung mismong nasa loob para magbalita ng tungkol sa kasiguraduhan natin sa Pilipinas. Buti na lang nahuli. O yan, sige. Kawal suhol yun, talaga Navy. ng suhol, Oo. Sige. No, tingnan nga natin meron din yan sa Bible eh. Hindi Uy. nga lang sa karagatan. Saan? Libingan. Shout out Sister Remy. Tita Remy baka nasa libingan kaya wala. Halika, Sige. sa babasahin sa atin Sister Aida, ika-11 hanggang ika-15 talata ng ika-28 kabanata. Ebanghelyo ayon kay San Mateo po. Sige. Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, kung makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala sa inyo. Tinanggap ng mga bantay ang mga suhol at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang pinamamalita sa mga Hudyo. Nangyari yan nung nire-enact yan nung isang linggo. Nalala natin nung isang linggo yan, nung muling pagkabuhay. Yan yung kwento dun sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ito yung pagbasa ng Lunes eh. Yes. Ito lang, Lunes. Kinabukasan ng pagkabuhay, yan yung
doon pala nangyari ang suhulan. Mhm. Kasi nabuhay na si Jesus, Oo. ang ating Panginoon, at ang gusto ng mga namumuno ay ipalabas na yung nawalang katawan ng ating Panginoon sa libingan ay hindi nabuhay kundi ninakaw. Siyempre, kasi kawalan nila yun eh. Oo. Magiging lalabas na sila naging pabaya, na sila yung hindi naniwala. Mhm. Yun. Kaya suhulan na lang. Pinakamadaling paraan yun. Oo nga, May Father. pera naman eh. Alam mo, isa pang nakakalungkot sa tagpong ito nung aking pinagninilayan Mhm. yung nangyaring ito, Father. Yung di ba nung namatay si Jesus nung Friday, nung Good Friday, Mhm. o nung araw na namatay ang ating Mhm. Panginoon sa krus, lahat ng karamihan sa kanila ng mga namumuno sa templo, na-realize na nila, naku, ito pala talaga ang anak ng Diyos. Anong nagawa ko? Diba? May mga Pero meron pa rin iilan na katulad nitong mga ito na hindi pa rin naniniwala na yung nabuhay na ang Panginoon na ipinako nila sa krus, nabuhay na. Ang gusto pa rin nilang sabihin sa mga tao ay kasinungalingan pa din. Oo. Diba? At gumagamit, nagsisinungaling ka, double whammy ng kasalanan to Nagsisinungaling ka na nga, nanunuhol ka pa. Oo, Diba? kasi kahihiyan din eh. Minsan kasi, di ba, hindi natin mayaalis yun. Ayaw mo namang masira image mo sa community. Panindigan mo na lang. Di ba? At pagka merong kokontra dun sa gusto mong ipakita sa kanila, suhulan mo at nang consistent ka naman. Consistent sa kwento mo. Ay, malungkot naman yun. Hanggang kailan mauubos ang yaman mo kasusuhol. Blackmail na yun. Okay, kaya nga. O, di ba? Iba-iba na ang term ang lumalabas. Kanina, suhol. Ayaw ng ating mga housemates sa suhol. Lagay. Sa akin, gusto mo paminto. Ngayon, blackmail na. Yun nga lang, yung blackmail kasi, ikaw yung, kumbaga, parang, yung ibang tao yung nabumbuwesa sa yung manuhol. Hindi yung ikaw yung nag-aalok. Oo. Diba? Yun lang yung kaibahan. Lumalawak na ang katiwalian pagka gano'n. Oo, di ba? Meron pa ako naisip na isa Ano pa? Para maganyan. Yung sa kidnap or ransom. Yung ransom din, di ba? Ay, oo. Kaya lang, yun naman ay muli, pilit mula dun sa bahagi Pilit ng at bibigay. isang pamamaraan na gusto mong Gusto mo mapabuti kasi yung manatiling- kinidnap. oo. Oo. Ibalik sa iyo yung kinidnap. Mapanatiling buhay din, di ba? Yun naman, no? Pero pare-pareho yan, no? Parang yung na nagiging bahagi ng kasamaan yung paggamit ng kayamanan. No? Gustuhin man natin o hindi, no? Pero syempre, yung nais nating tingnan yung kung tayo yung, kasi ang suhol talaga yon, no? Tayo nagkukusang magbigay o kung tayo tumatanggap sa alam naman nating mali. No? So, Pada, may naalala nga ako. ano yun? Naikwento ko nung minsan to. Nung isang buwan lang sa Facebook post ko. Sabi ko minsan nahuli ako sa Ayala. Ayala Avenue sa Makati. Ibinaba ko, shout out doon sa hipag ko. Sa kapatid ni Mayor, si Ate Krisha. Nagbababa siya, sabi niya, baba mo nga ako sa Ayala Avenue. Di, gumilid ako. Dahil hindi ko kabisado yung lugar. Huli. Sabi ko, hindi ko po alam na bawal. Hindi po ako taga dito. Akala ko Hindi naman Hindi ba sinabing, siya ho kasi nagpababa sa akin, siya taga rito, mas alam niya yun, di siya po ang dapat nyo. sa susunod gagawin ko yan. Pero hindi naman ako humantong sa panunuhol. Pero gusto kong sabihin, may mga ganong pagkakataon na napapanood natin, nakikita natin, o minsan bilang mga pasahero nakikita natin, yung mga driver nagsusuhol sa mga traffic enforcer. Diba? Para hindi matikitan, hindi mahuli. Ako that time hindi nahuli. At saka may isa pang patunay na hindi ako nagsusuhol, Father. Hanggang ngayon, nasa LTO record ko. Chinek ko nung nakaraan kasi magre-rehistro ako ng sasakyan. Nandito pa kaya yung record ko. Nahuli ako ng walang seatbelt. Walang seatbelt. Diyan sa NLEX. Parang gusto mangyari nung nanghuli sa akin. Lagyan ko na lang. Sabi pa kaya sir, matagal to. Matagal mo makukuha yung lisensya mo. Seminar ka pa. Magse-seminar ka pa. Hanggat hindi mo nako-complete yung seminar, tag dito, hanggat di mo nako-complete yung seminar, hindi mo makukuha yung lisensya mo, hindi
hindi ka makakapagmaneho. Ang sabi ko, Father, hindi, tikitan mo na lang ako. Kasi, hindi naman ako magsusuhol. Although, malakas lang ang loob ko kasi may kakilala ako sa loob. Sabi ko, makukuha ko din yun nang walang suhol. Kaya, sige, tikitan mo na lang ako. Kaya hindi na suhol, palakasan na lang. Yun na, mukhang yun ang topic mo sa susunod Hindi suhol palakasan. Yung ibig sabihin, Father, minsan, meron din kasing nang debate na magsuhol ka meron ding parang nagbibigay sila ng motibo na, sige, suhulan mo na lang ako. Para hindi ka na mahirapan. Di ba? Minsan, ginagamit din nila yung mga salitang yan para tayo mismo mahulog sa patibong na magsuhol. At that time, may libing kaming hinahabol sa mapulang lupa dun sa Valenzuela. Sabi ko, hindi po ako tikitan nyo na lang ako, mas mabilis kasi may pupuntahan po kaming patay. Sabi nung pakamot Dinaladala pa kita dito sa aircon na opisina para suhulan ako. Baka ganun ang sinasabi. Hindi rin pala. Hindi ako nagsuhol. Awa ng Diyos, hanggang ngayon nandoon pa rin. Kaya nag-renew ako ng lisensya, hindi ako nakakuha ng 10 years na license. 5 years lang dahil nandoon pa rin yung record ko. Bakit? Hindi na ba tinatanggal yun? Hindi pa. Parang may prescriptive period. Pero that time, hindi pa Pero matagal na nangyari yung mga dago pa COVID Matagal na. Baka talagang hindi nila tinatanggal sa record kasi hindi ako nagsuhol. Anyway, ayan po isang katunayan. Pwede tayong mabuhay nang hindi nagsusuhol. Okay, so sige. Pwede rin pakiusap. Hindi niya alam yung boss niya kakausapin ko lang. Sa akin na nga yung lisensya ko dyan. Anyway, hindi po yun ang gusto kong ibig ko pong makita ninyo. Pwede tayong mabuhay nang hindi nagsusuhol. Sige, tuloy natin, Father. Sige nga. Ano naman? Yung susunod natin titingnan yung idinudulot sa atin nung pagtanggi sa suhol. Ayun nga, hindi nga natanggal sa record ko yung yun nga, sa'yo, yun ang dinulot. Pero makita rin natin, may maganda rin naman binubunga yun Makita yan natin sa Aklat ng Kawikaan na doon sa 27 talata ng 15 kabanata. Basahin po din sa atin, Sister Cor. Nauwi sa kabuluhan ang gahaman sa salapi, ngunit nabubuhay ng matagal kung sa suhol tumatanggi. Di ba? Nabubuhay daw ng matagal yung tumatanggi sa suhol. Kasi kapag ikaw naman pasuhol ng pasuhol, di ba? Yun nga. Pero sabi na, uwi sa gulo. Okay. Kasi pwede ngayon, hindi. Yung mga susunod. Yes. Di ba? Tapos lahat ng yun, maongkat, patay ka. Tapos halimbawa, nahuli ka ulit. Nung nakaraan, nagbigay lang ako kay patrolman o kaya kay officer ganito. Bakit ikaw ayaw mo? Yung susunod ayaw na. Doon na, magkakagulo na ngayon. Damay-damay na. At saka, Father, ang isa pa, parang kung halimbawa ako yung traffic enforcer, parang hindi ko kayang iuwi sa bahay namin na yung perang iuwi ko galing dun sa suhol. Di ba? Halimbawa, Daddy, may project ako Diba, sinabi nila Ran, tapos ganun nangyari. Parang hindi ko kayang ibigay sa anak ko na itong pera na to, pambili ng project para sa mabuti, hindi naman sa maganda ng galing. Akala ko yung gagawin mo Anak, galing naman to sa suhol, pansuhol mo na lang rin sa teacher mo. Uy, wag ganun. Wag po tayo magsusuhol. Kaya nga yung ibang nagsusuhol, gusto patago papakita mo pa sa bata yung papakita ba sa bata yung patago? Hindi nga. Pero patago dati, Father, may kalokohan ako. Hindi ko nagamit. Yung naka-ready kong pang-ipit sa lisensya, fake na 500. Nakakuha ako ng 500, fake nilagay ko sa lisensya. Lumipas na yung 500 na yon. Wala na sa sirkulasyon yung drawing ng 500, yung disenyo ng 500. Hindi ko naman nagamit. Hindi ko rin, kasi nga hindi ako nanunuhol. Pero kung nahuli ka nun, yun yung pinambigay mo. Baka that time. Baka yun ang pinambigay ko. Kaso luma na to. Hindi na tinatanggap tong ganitong pera. Kaya tinabangan ka na rin. Na?
Na manuhol. Hindi po talaga ako nanonood. Father. Ayan. Si Mayor lang ang Sinusuhulan mo. sinusuhulan ko ng pag-ibig. Ah. Iya. Wow, sabi niya Aida. Wow! Oh, wow talaga. Anyway, ayun Father, gumahantong pala sa kaguluhan yung suhol Oo. Hindi. Oo, tama. Kaya pag tumatanggi ka sa suhol, yun yung nagpapahaba ng buhay mo raw. No? Papahaba ng buhay. Kasi hindi ka gumawa ng masama eh. O, tandaan niyo po yun nasa Bible yan Pag hindi kayo nanunuhol, mahaba ang inyong buhay. Oo. Kasi nga, problema yun, mahabang proseso yun Kaya hahaba buhay mo. O yan. O. So, tingnan natin. Tingnan natin ito huli. Oh. May binabanggit sa atin dito tungkol doon sa kalooban ng tao. No? Yung kasunod na aklat lang ng ng kawikaan, Father. O, andyan sa mga ngangaral. No? Nandun sa 7 talata na 7 kabanata. Babasahin ko sa Anong pangaral ng mga ngaral? Yan. Sige. Para na rin mangmang ang matalinong nandadaya. Ang dangal ng tao'y sa suhol nasisira. Ayan, so, sira ang hindi ka na nga namatay, pero sira naman dangal mo. Yes. No, kasi isipin mo nga ito, matalino ka na nga sana eh. Kaya lang kung nandadaya ka raw, parang wala na ngayon maniniwalang matalino ka. Kasi hindi malaman kung kaya ka nanalo halimbawa sa isang paligsahan, patalinuhan, dahil sa suhol o dahil sa magaling ka talaga. No, hindi mo ngayon malaman. Kung yan ikaw hindi nanunuhol, yung karangalan mo at yung pagtingin, yung pagtingala sa iyo ng mga tao, buong-buo yun. No comment. Kung naalala mo yung Kending Fox. Nako, Fox na candy. O, tayo na lang magkakalasi nakakaalam nun. Hindi ko alam yan eh. Hindi ba alam yun? Hindi Ewan ako ko lang. alam Kaya yun. ako nag-iisip sa'yo kanina. Ano kaya kayong sinasabi? Fox Candy, Oo. high school, 4th year, Fox Candy. Mamaya na natin pagkwentuhan. Off camera na lang natin. Alam ni Tito Alan malamang tawa ng tawa yan si Alan. Damay din siya dun Anyway, so yun pala Father. So kahit matalino ka, nai-invalidate yung kagalingan mo pag nanunuhol ka. Oo, kasi nga hindi mo malaman kung ano na ngayon yung totoo doon sa nangyari, kung yun ba ay dahil sa magaling ka o dahil do sa suhol, di ba? Kung ikaw naman patas lumaban, hindi mo naman kailangan gumamit noon. Mahalaga sa iyo, binigay mo sarili mo. Nanalo ka, ikaw pang iyo talaga yon, di ba? O, di ba? Napakaganda na tayo ay napapaalalahanan palagi ng Biblia, no? Kaya nga maganda tong may programang verbum na to, yung salita sa buhay ko, na pati suhol, andi dito sa Bible at pinapakita sa atin na noon pa mang unang panahon ay meron ng ganong kalakaran at maaring yan ang mensahe ng Diyos na dapat maputol na yan. Nung pang unang panahon ginagawa na hindi na maganda at nakita naman natin napag-usapan natin na Father, nakita natin yung mga hindi magandang naidulot ng suhol doon sa mga taong nanuhol at sa mga taong tumatanggap ng suhol. Sabi, hindi hahaba ang buhay. Pag nahuli, magkakagulo. Pero ikaw baligtad Bakit? Pagka nanunuhol ka kay Mayor, mahaba buhay mo. Pag-ibig naman kasi yung sinusuhol ko nga. Kaya, wow talaga. Sabi niya, makikita lang, wow, sabi niya Aida, wow. Diba, suhulan ka nga naman ng pag-ibig, masarap talaga yun. Malamang yan, may mga nagko-comment na sa atin, sana all. Sana all. Ako, hanapin niyo po yung, sa mga wala pang may asawa niya, hanapin niyo po yung madaling suhulan. ng pag-ibig. Wow. Diba? Kaya mamaya, Mayor, may paminto po ako sa inyo. Sigurado bubuksan mo ang pinto. Ano papa-update ko? Ano pa-update? Tatanong ko kung talaga may uwi ka. Oo, meron. Hindi mo lang alam. Yung dala ko nga yung bag na pula, may laman na yan. Tapos bago pa ako umuwi, pag nagpaalam ako sa isa parking lot, tumatawag na ako. May pabibili ka pa ba? Diba? Hindi ba alam, nag-uusap kami. Na ano? Kung ano yung papauwi mo. Nako. Hati kami Di tumatanggap nga Sabi nga kanina, di ba, pati pare, tumatanggap ng suhol.
O mga ka-Verbo, sana minapulot kayo. Huwag niyo pong pulutin na kayo ay manuhol. Sana po ang napulot ninyo, hindi maganda ang nanunuhol sa ating buhay. Hindi rin maganda na tayo tumatanggap ng suhol sa ating buhay. Amen. Yan po, Father. Baka bago ka mag-final blessing, baka mayroon kang gusto pang batiin. Susulan. Hindi, babatiin lang. Shout out lang. Diba? Dadagdag ko lang sa shout out natin. No? Hindi po ito pananuhol. Yung alin? Hindi po pananuhol yung shout out ko. Babatiin ko lang ulit si Yung mga nanuhol daw kay Kuya Babes Pip. Borlongan. Yan, lagi na nanonood. Kasi sabi niya baka daw hindi ko na naman mapansin na nagko-comment. Hello po, Sister Babes Borlongan. Thank you po sa palagi ninyong panonood sa ating programa. Father, baka may pwede namang hindi man suhol. Pag-pray mo naman kami. Oo Pati yung naman. ating mga housemates at mga nanonood. Darasal po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy pinagkakaloob sa amin. Hindi dahil sa aming pagiging karapat-dapat, kundi dahil sa iyong kabutihan, pinagkakaloob mo sa amin ng mga ito. Nawa po, Panginoon, mga biyaya na binibigay mo sa amin ay gamitin din namin sa mabuti. Hindi namin to gamitin para mapagtakpan ang masamang aming ginagawa, kundi ito ay makatulong para sa higit na ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Balain kayo na ating mapagmahal at puting Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Yeah, maraming salamat po sa aming mga nakasama ngayon na housemates ngayong gabi at sa iyo, Father Jojo. Thank you. At sa mga nakasama namin sa kanilang tahanan sa TV Maria, sa Sandigan, at sa Facebook page natin na Batang Minor TV. Huwag niyo pong kalimutang ibahagi o i-share ang inyong napanood, no, yung click button, kasi napapansin po namin ni Father, meron din palang mga team replay na nanonood, no. Ibahagi po natin para mas marami pa tayong makasama, hindi lamang tuwing araw ng Biyernes, kundi sa pang-araw-araw sa panonood ninyo sa mga programa sa Batang Minor TV. Sabi nga namin dito sa Batang Minor TV, we bring God closer to you and we bring you closer to God. Kaya po, happy weekend sa ating lahat. God bless po sa inyo at good night. Thank you. Bye-bye.